Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Sa pong muling mapagpalang araw sa bawat isa. Okay? Kamusta po? Yan. Salamat sa Panginoon sa araw na ito at tayo po ay muli ay magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kamusta po ang inyong buhay? Akin pong muling pagbati para sa lahat po, nasa man po kayong naroroon ngayon, saan mang dako, ano? Nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, at hanggang kung saan mo po naabot ang ating programa, ang aking pong panalangin at dasal, ang pagsama ng Diyos ay sumating lahat lagi, at malayo nawa tayo sa anumang mga problema o kapahamakan. Okay? So ang atin pong pinag-uusapan ngayon sa aklat po ng Philippians chapter 1 verse 15 down to 18. Basahin lang po ulit natin ang mabilisan. Okay? Sabi po dito, totoo ang ipinangaral si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo, ngunit ng iba na may nangangaral ng may tapat na hangarin. Ipinangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig, sapagkat alam nilang ako'y nabilanggo dahil sa pagtatanggol sa mabuting balita. Ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang pasakitan ako samantalang nabibilanggo. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon, ikinagala ko pa nga ang mga pangyayari. Ang mahalaga ay mapangaral si Kristo kahit sa anumang paraan, sa tapat man o hindi ang hangarin ng mga nangangaral. Okay? So, babasahin ko lang po sa NIV translation, ganito po ang sinasabi. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I'm in chain. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motive or true, Christ is preached, and because of this, I rejoice. Ay, yan po, pinagpalanan ng Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong pagbubulayan. Ito po ay part 2, ano, ng atin pong pinag-aaralan about the preacher's motive. Yan. Ay, so, yung mga preacher, yung mga pangangaral, yung mga nagtuturo, yung nangangaral, mayroon pala yung iba't ibang motibo sa pangangaral, sa pagtuturo, ano? Okay? So, last time po pinag-usapan natin yung medyo hindi maganda, yung bad side or wrong motive, wrong intention ng preacher. Kaya sila nangangaral dahil out of envy and rivalry and out of selfish ambition. Kaya sila nangangaral dahil nainggit sila sa iba. Dahil parang gusto din nila. Okay? Kaya nga lang, hindi maganda yung motibo nila eh. Okay? So, mas gusto lang nilang sumikat. Gusto lang na makilala. Mas gusto lang nila na mas sumikat sila, mas matanyag sila. Sabi nila, bakit sila nangangaral? Pwede naman pala. No? Pwede din naman ako siguro. No? So, yan. So, kahit na yan, no? Walang proper, walang discipleship, basta sabi nila, nangangaral. Okay? So, maaaring sabihin nila, mas matanda ako sa kanila, mas magaling siguro ako sa kanila, mas matagal na ako dito sa simbahan, nangangaral sila, siguro ako din naman. Okay, pwede rin, ano? So, ayan, yun yung, wrong motive. Okay? So, ngayon, titingnan naman natin yung
yung true and yung tamang motibo ng pangangaral. Okay? The preacher's motive. Okay. Una is out of goodwill. Nangangaral sila out of goodwill. Ano ibig sabihin nun? May iba naman, okay, na nangangaral. Yan. Sabi sa Tagalog, no? Totoo nga may ipinangaral ng si Kristo ng ilan dahil sa inggit at pakikipagtalo, ngunit ang iba na may nangangaral ng may tapat na hangarin. Tapat na hangarin, goodwill. Out of goodwill. Okay, so kung babalikan po natin yung last about the Paul's chain, yung last doon is chain for the believers. Ay dahil nga si Paul ay nabilanggo, nakatanikala, limitado yung kanyang space, limitado yung kanyang pagkilos para sa pangangaral ng gospel. Bagamat dahil nga doon mas lalong nag-advance yung gospel, at ang magandang bagay, yung mga kapatiran sa iglesia ay mas lalong naging masigasig sa pangangaral. Naging mas motivated sila, nagkaroon sila ng confidence na mangaral ng salita ng Diyos. Sabi nila ay hindi na kaya ng ating leader na mag-preach, kaya tayo na. Kailangan nating humayo. Hindi natin kailangang intayin si Paul. Hindi natin alam kung makakalaya pa siya. Kaya ngayon, huwag nating ikahon ang ating sarili. Palakasin natin ang ating loob at mangaral tayo ng salita ng Diyos. Ipangaral natin sa iba yung gospel. Okay? So dahil doon, yun yung kasunod niyan verse 15, So, nangaral siya ng nangaral, pero tapos sabi ni Paul, totoo nga may mga nangangaral. Pero ang iba, mali ang intensyon, mali ang motibo. Okay? Ginagawa nila yun dahil sa kanilang inggit, envy, and pakikipagtalo, rivalry, kompetensya sa iba. Okay? So, pero may mga lumabas din talaga sa kanilang kapulungan na nangaral ng maganda ang hangarin. Okay? Mayroong magandang hangarin, tapat na hangarin, out of good will. At ito yung mga nangangaral ng salita ng Diyos, ng ayon talaga sa salita ng Panginoon, hindi pang sarili. Nangangaral ng hindi para sumikat, nangangaral ng hindi para lumabas na mas magaling, kundi tapat na nangangaral ng salita ng Diyos. Okay? So, kapag nangangaral tayo ng salita ng Panginoon, alam naman natin yan. Hindi yung para sa atin. Hindi ikaw yung nangangaral. Hindi sa'yo yung salita. Okay? Yan ay salita ng Diyos. Blessed tayo. Binigyan tayo ng privilege na mangaral ng salita ng Diyos, na magdala ng mensahe ng salita ng Diyos. Blessed na tayo doon. Privilege na sa atin na bigyan ka ng pagkakataong mangaral ng salita ng Panginoon. Okay. And diyan naman ay sabi yung nangaral patungkol kay Kristo, about the gospel, ang pinag-uusapan dito. Preach the gospel. So, hindi ito ang pangangaral ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Hindi ito nangangailangan ng mga theological term. Hindi ito nangangailangan ng Bible school grad, ng masteral degree. Hindi nangangailangan ito ng mga degree. Okay? Para ikaw ay makapangaral. Bawat isa sa atin, opportunity sa atin na mangaral at ipangaral ang salita ng Diyos. Kasi lahat tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon at kakayahan na i-share yung gospel,
Hindi natin pwedeng sabihin, ay, kay pastor lang yan. Sila lang yan, hindi ako marunong yan, hindi ko kaya yan. No, lahat tayo binigyan ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng kakayahan para ipangaral ang gospel, ipangaral ang salita ng Diyos, i-preach. Okay? So, ang kailangan lang natin, no, magkaroon ka lang ng tapat at mabuting hangarin, goodwill. Ano, yung desire. Gustuhin mo lang na mangaral. Okay? Hindi dahil naiinggit ka, kundi dahil gusto mo talagang mangaral. Gusto mo talagang maabot yung ng gospel yung ibang. Gusto mo talagang mag-share ng gospel. Ano? Goodwill. Gustuhin mo lang. Okay? So, ang Diyos naman, ang Banal Espiritu naman ang magtuturo sa atin, ang mag-guide sa atin kung ano ang dapat nating sabihin. Sabi nga, no, sabi nga ng mga apostol, okay? Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala kung anong yung sasabihin. Ang Banal na Espiritu Santo ang magbibigay sa inyo ng mga salita na inyong sasabihin. Okay? Yung kailangan lang natin yung desire. Okay? That's motive. Yung motibo mo lang ay magkaroon ka lang ng burden para ang salita ng Diyos ay maipangaral, may turo. Malaking bagay na po 'yon. Out of goodwill. Pangalawa is out of love. Yan, no? Sabi diyan sa verse 16. The latter do so in love. Sa ibang salin is the latter do so out of love. Yan. Out of goodwill, out of love. Yan. So ginagawa natin ito dahil gusto natin, puso, mahal natin. Okay? Ginagawa natin ito dahil mayroon tayong pagmamahal sa gospel. Okay. Ipinangaral nila si Kristo dahil sa pag-ibig. Yan. Out of love. Bunga ng love. Bunga ng pag-ibig. Yung pangangaral natin, out of love. Nangangaral tayo, nagsishare tayo ng gospel, nagsishare tayo ng salita ng Diyos sa mga tao, sa church, kung saan man. Ginagawa natin ito ng mayroong pag-ibig. Out of love. Yan. No? So, ganito sana yung motibo natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Udyok ng pag-ibig. Hindi udyok ng inggit, hindi udyok ng pansariling kapakanan, kundi udyok ng pag-ibig dahil you love the gospel. You love the people. Okay? Kailangan natin, ginagawa natin ng may pag-ibig. Yan. No? That's the motive. So, preacher's motive. Okay? So, alin ba doon yung motibo mo sa iyong pangangaral? O sa mga nangangaral na napapansin ninyo? Sa palagay nyo, alin ang kanilang motibo bakit sila nangangaral? Okay? So, kung mayroon kang ganitong desire, ikaw din naman, gusto mo rin. Nakikita mo yung iba na nag-preach, nagdi-desire ka din na ako din. May desire ka din na mag-share ng gospel. Why not? Maganda po yun. Magandang pangarap, magandang pangitain. Okay? Kailangan lang tama at maganda yung intention. Yung goodwill. Okay? Tapat na hangarin at bunga ng pag-ibig. Okay? So, yun po ang paalala ng Panginoon sa atin sa oras pong ito. And again, i-desire lang natin. Yun lang naman ang kailangan ng Diyos, yung puso. Yun lang ang kailangan ng Panginoon. Kasi yung wisdom, yung power, wala naman sa atin yun. Wala tayo nun. Galing yun sa Diyos. The Holy Spirit, ang nagbibigay ng power ng kanyang mismong salita na ating ipinangangaral o sinishare. Okay? Let's spread the gospel. Let's spread the good news. Kaysa sa marami ngayong mga fake news, dami ngayong mga sarsari na. Let's spread the gospel. Let's spread the good news. Okay? Sa kaibigan, sa kakilala,
even here in the platform, the Facebook or social medias, pwede nating i-share yung gospel. Okay? Ng maganda at tama yung intensyon natin. Okay, so yung po paalala sa atin ng Panginoon sa oras mong ito, saglit po tayong muli ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na muli po ay nagkaisa kami at natuto mula sa iyong mga salita. Panginoon, dalangin ko po na ikaw ang gumabay sa amin at nawa po ay bigyan mo kami ng puso, bigyan mo kami ng burden, bigyan mo kami ng tamang pananaw at tamang motibo sa pangangaral, sa pagsishare ng mabuting balita, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tulungan mo po kami na maging tama ang amin pong mga hangarin. Gabayan mo po at kung mayroon man po sa amin ng mga narito nagkakaroon ng ganitong desire, I pray in the name of Jesus, patuloy na sumibol ang desire nito at bumukal sa kanilang mga puso ang desire na ito, Panginoon. I pray in the name of Jesus na ang bawat kapatiran, ang lahat ng mananampalataya ay bukalan ng desire, ng pagnanasa at ng pagnanais na ang gospel ay maipangaral, may share sa iba't ibang pagkakataon. Panginoon, bigyan mo po kami ng ganong desire. At kung kami man po ay nangangaral na at nagtuturo na ng gospel, huwag mo pong hayaan kami yumabang. Huwag mo pong hayaan na kami ay magdepende na sa aming mga sariling kaalaman. Sa halip ay manatili kaming nakadepende sa iyong kapangyarihan, sa iyong pangunguna, sa iyong inspirasyon, sa iyong gabay, Panginoon. Lord, salamat po ng marami. Dalayan ko po ang patuloy na pagpapala at pangunguna sa bawat isa, Panginoon, sa amin na narito. I pray na ikaw po ang gumabay at dalahin ko po muli ang iyong divine protection, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ingatan mo po kami sa anumang uri ng sakuna, sa anumang mga nangyayari at mga kinatatakutan ng mga tao. Lord, I pray na bigyan mo po ng kapayapaan ang lahat ng mga mananampalataya, maging ang aming mga mahal sa buhay. Kapiling man po namin o malayo sa amin, abutin mo po sila at ang tunay na kapayapaan na nagbubula sa iyo ay masumpungan ng bawat isa sa amin. Salamat po ng marami. Muli po pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming pamilya, ang aming mga hanap buhay. Salamat po muli, O Diyos, sa inyong lahat ng papuri at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon. Ingat po tayo palagi at pagpalain nawa tayo ng ating Diyos na buhay.